Ayan. Good morning po mga kapatid. Isa nga po malakas sa palakpak para sa ating Panginoon sa umaga nito. Welcome po sa 32nd anniversary ng Christian Church of God. Meron po tayong tema transferring the truth to the next generation. So bago po tayo magsimula, welcome ko muna po lahat ng mga naririto sa ating venue. Tayo po ay, by the way, nasa Nova Desi Convention Center. So, salamat po sa Panginoon na kayo po ay iningatan. Batiin ko muna po yung ating guest speaker na maaga pong dumating, ng ating pong Pastor Ronald Malmalisa. Good morning po at ang kanyang may bahay. At ganoon din po ang mga kapatid mula po sa Kalatagan, Batangas. Good morning po sa inyo lahat. Salamat sa patnubay ng ating Panginoon. Kayo din po yung mga kapatid natin mula sa Leading Hope Christian Community. Good morning po. Siyempre po yung mga kapatid dito po sa Novaliches. Ayan. At meron po ba tayong mga bisita? Pwede po bang mag-raise ng hands yung ating mga bisita? Wala. Meron. Sorry naman. Ayun po. Pataas na po ng kamay. Ayan po. Welcome po sa CCG. Sana po ang bawat isa sa atin ay ma-bless sa ating gawain sa umagang ito. Hinihiling ko po ang lahat na before that pala, lahat po ba ay nag-register sa baba? Nakapagsulat po ng mga pangalan para po kayo ay nangalan ng house and lot na nasa Quezon. Yan po. House and lot na ginto po. Pero sa langit. Lahat po ba nag-register? Pagka hindi po, magapulit kayo para masulat ang inyong pangalan. Sige po, ingat ko po lahat na yumuko. Tayo po ay magkakaroon ng 1 minute silent prayer. Muli po, hingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay, ang katagumpayan ng gawain na ito para sa kanyang banal na pangalan. Tayo po ay magsiyasat ng ating mga puso, ng ating mga sarili na iaharap natin sa ating Panginoon sa umaga nito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito na ipinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay ng bawat isa na muli mong ipinahiram. Salamat sa pag-iingat mo sa pagpunta namin dito sa aming venue. Salamat sa iyong traveling mercy. At salamat, Panginoon, na hinatid mo bawat isa ng maluwalhati. Sa umagang ito, Ama, sa aming pagsama-sama sa pagtitipon na ito, ay hinihiling namin na kami po ay patnubayan, gabayan ng inyong banal na Espiritu Santo. Na huwag po kami magambala ng anumang gawa ng aming kalamang Diyan. Lukubin mo po kami at patuloy na tinataas ng bawat gagamitin mo sa umagang ito ay puspusin po ng inyong banal na Espiritu Santo. Hinihiling namin ang bawat aawit, sasayaw, tutugtog, lalong higit ang mag-aatid ng inyong mga salita ay kasihan ng inyong banal na Espiritu Santo. Muli ang lahat ng mga bagay na gagawin namin ay para po sa inyong kapurihan, para sa inyong kaluwalhatian. At nawa, Ama, patuloy po na ang inyong presensya ay dumating sa amin. Ang inyong patnubay ay manatili sa amin mula sa pagsisimula hanggang sa matapos ang gawain na ito. Na ang aming puso, ang aming isip ay nasa iyo lamang sa araw na ito. At muli, Ama, kami po ay nagbabalik sa iyo ng papupuri, pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Ito pong lahat ay aming hinihiling at pinapanalangin sa
matamis sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Okay po, so tayo po ay pamunahan ng ating worship team para po sa ating praise and worship. Ayun, bago po pala tayo umawit ng praise and worship, tayo po ay magkakaroon ng welcome song. At habang tayo po ay maawit, maaari po tayo magkamayan, magbatian sa isa't isa. May ano lang po tatayo po tayong lahat. Yes po. At mamaya na po tayo mag-ikot. Meron naman po may clear naman po from the worship team. Salamat po. Purihin po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpak na natin sa Panginoon. Ayan. Ilan mo lang po sa inyo ha. Sabayan niyo ako. Ipalak. Ayun lang po ulit. Ipalak. Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw. Sigaw! Sama-samang isisigaw. Ay buhay. Unahin po natin ang Novaliches. Malakpak! Ayan. Let's go, Novaliches! Sisigaw, Diyos ay buhay. Palakpak! Walang bumapalakpak.
patuloy po tayo sumamba at tumawid sa Panginoon. Ibigay natin ang lahat para sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Release your power, release your strength.
You are omnipotent, all-powerful. You are the same God yesterday, today, and forevermore. And your promises never change. And your love never changed. And we are just so amazed of how you work in our lives this morning. So please accept this offering, our worship, and ourselves this morning. You are not a God created by human hands, and you are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your hands. That's just the way it is. Go on and sing to God. You are not God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your hands. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. Yes, Lord, you are God alone. You're the only God who's power, none can contend. You're the only God who's name praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can be. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Come on, church, let's sing this. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unshakable, that's what you are. You are God alone.
just remember the goodness of God this morning. And let us offer our hearts, ourselves to God this morning. As we say, here I am. Here I am, oh Lord. I boldly sacrifice my open heart. I offer all my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. To you, Lord. More than the pain, restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down me. I know your love dispels all my fears. Through the storm I will hold on, and by faith I will walk on, and I see beyond my Calvary, and I will be complete Patuloy po natin damhin ang presensya ng Panginoon. Patuloy po natin siyang itaas, papurihan sa pamamagitan ng ating mga puso, ng ating mga labi. Nalatingin natin ang ating nag-iisang Diyos sa umaga. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob sa bawat isa sa amin, na muli dalhin kami sa dahong ito upang sambahin ka, papurihan, luwalhatiin, itaas ang inyong banal na pangalan. Salamat sa buhay ng bawat isa sa amin na muli taglay namin na nagmumula sa inyo, na muli mong ipinahiram at amin namang inihahandog sa inyo sa umagang ito bilang aming kahalang buhay at katampatang pagsambahan. Nasa umagang ito, Ama, ay maging kaaya-aya na ang bawat isa sa amin kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Pagpatawad niyo po ang bawat pagkukulang, pagkakasala na nagawa ang bawat isa sa aming pag-iisip, sa aming pagsasalita,
sa aming mga ginagawa. Na humihiling kami, Ama, na higit sa kapatawaran ay ang kabanalan at ang kapuspusan ng inyong banal na Espiritu Santo ay patuloy po na tumating sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa mga araw na nagdaan sa buhay ng bawat isa na kami po ay nangyayatan, pinatubayan sa araw-araw. Maging sa mga biyaya at pagpapala na tinatanggap namin ng mula sa inyo. Maraming salamat. At sa umagang ito, Ama, higit namin pinasasalamatan. Ang 32 years na pinagkaloob mo po sa aming iglesia. Maraming salamat, Ama. Nasa kabila po ng mga pinagdaanan ng bawat kapatid, ng mga pagsubok, ay patuloy po na naririto ang bawat isa nakatayo sa inyong harapan dahil sa inyong kabutihan. Dahil sa laki ng pagmamahal sa amin, patuloy ng bawat isa sa amin ay nakapagpapatuloy para sa inyo. Salamat, Panginoon, na palagi pong nandiyan ang inyong mga kamay para sa bawat isa sa amin. Alam namin, Ama, na kulang po ang salitang salamat sa lahat po ng kabutihan. Wala kami naipabalik sa inyo. May handog sa inyo. Kundi ang aming buhay at taus-pusong salamat. Na aming hinihiling, Ama, na nawa po sa bawat isa sa amin. Patuloy pa. Nadagdagan mo pa po ang aming pananampalataya sa inyo. Patuloy mo pa kami puspusin ang inyong banal na Espiritu Santo. Alam namin naman, walang suka ang lahat na nararanasan namin dito sa kanlibutan. Sa inaasahan namin sa iyo, sa buhay na walang hanggan. Alam namin naman na wala kami sa buhay na ito kung wala ka sa amin. Dahil ikaw po ang aming kahapon, ikaw ang aming ngayon, at ikaw ang aming bukas. At pagpasawalan mo, alam namin naman na hindi mo kami iniiwan at lagi mo kami sasamahan. Ikaw ang kumukumpleto sa amin sa pagiging tao, higit sa lahat, sa pagiging Christian. Kaya patuloy po kami lumalapit sa inyo, Ama, nanawa sa bawat isa sa amin na narito na hindi lamang pulubos sa pananampalataya ang may pagkaloob mo sa amin. Kung hindi patuloy na panghawakan namin, Ama, ang inyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Pangako na inaasahan namin, Panginoon, sa iyong kaharian, sa buhay na walang hanggan. Kaya din po, Ama, na patuloy po na panghawakan namin na sa buhay na ito. Kasama ka namin sa araw-araw, lumalakad, kasama ka namin, Ama, sa lahat ng dinadaanan namin sa aming buhay. Nakatayo dahil sa pag-ibig mo sa amin. Dahil alam namin, Ama, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na hindi natitinag. At ikaw ang Diyos na hindi mapipigil sa pagmamahal at sa pag-ibigit sa amin. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, Ama, sa lahat ng kabutihan sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo pa po ang aming iglesia, pagpalain mo pa po ang bawat isa sa amin na narito. At sa umagang ito, Ama, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagluhan natin sa kapatiran mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. To you, Lord, your love that never ends restores me again. Come on, church, sing with me. I look to you, Lord, your love that never ends restores me again. In your strength.
Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon tayo manalangin. Mahabagin po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming pong salamat sa umaga pong ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa namin. Nakarating po kami na malulang natin sa dako po rin ito na aming pong pagdahusan o Diyos. 32nd anniversary ng pong iglesia. Maraming pong salamat sa mga kapatid po namin na nakarating po mula sa malayong lugar, maging mga kapatid po namin sa Batangas, maging sa Living Hope o Diyos na yun pong dinako sa lugar na ito, maging aming pong guest speaker, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong traveling mercy na ipinagkaloob niyo sa kanila na makarating po, makasama po namin sa umaga po ito. Gabayan mo po kami, O Diyos, sa aming pong celebration na ito, na patuloy na iyong pong mga salita siyang manguna po sa amin at patuloy na iyong pong gabay at patnubay mula sa oras na ito hanggang sa pagtatapos ko ay sumahamit, Panginoon. Patuloy na iharap mo aming mga puso at isipan sa mga banal na isalita, O Diyos, na iyong pagsaluan sa umaga po ito. Maraming pong salamat. Kayo nawa ang siyang manguna po sa gawain ito ang lahat na sa ako dalangin sa pangalan ni Jesus. Ayan, sige po, maaari na po tayong magsipo, mga kapatid. At para po sa mga kadarating na, welcome po sa 32nd anniversary ng Christian Church of God. At sana po ang bawat isa sa atin ay mabless sa umaga ito. Ayan po. So, inaanyayahan ko po ang ayan, may po mong lumalating, sige po po kayo, at welcome po muli. Aming mga chairs pa naman. Ayan, muli po, inaanyayahan po kayong tumayo para po sa pagbabasa ng mabuting balita. Sorry po, testimony muna po pala. Sorry. Ngayon po, idadako po tayo sa ating testimony. Mga patotoo po at pasasalamat sa buhay ng mga kapatid, sa pagkilos po ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Unahin ko na po ang ating kapatid na si Sister Carol. Palakpakan po natin ang mga kapatid. A blessed good morning po sa ating lahat. A glimpse lang po ng buhay ko. Pang maalaala po ang buhay ko eh. Pero umpisahan ko po nung ako'y 20 years old. Ako po, introvert. So, hindi po ako sanay sa maraming tao. May cause po minsan nagkaka-ansaya po talaga ako. So, nung 20 years old po ako, may maganda na po akong trabaho although student po ako. Nag-aaral, nagtatrabaho, sumasahod na po. So, maganda po yung trabaho ko. So, yun po yung self ko po kasi talagang kasi nabubuhay na ako sa sarili ko na trabaho, aral, tulog, trabaho, aral, tulog. So, although nagdadasal po ako noon, siguro hindi ganun ka lakas yung faith ko kay God. So, binigyan niya ako ng pagsubok. Pagsubok na hindi ko nalampasan. So, yung pagsubok na yun, doon na nagsimula na mabuhay ako sa kasalanan. So, since si God, hindi kanya talaga isasadlak sa ganung buhay. So, nung panahon na siguro sabi niya, Carol, hindi ka dyan. So, inalis niya lahat yung mga bagay na para ako manatili sa ganon. So, inalis niya yung maganda kong trabaho. So, inalis niya rin yung ama ng aking mga anak. So, naging single mother ako ng 6. Para po sa isang babae na bubuhayin mo yung 6 mong anak, napakahirap. Dumating sa panahon na wala talagang tutulong sa'yo, kahit kapatid mo, makikita mo yung anak mo na nagugutom. So, nag-pray ako kay God. Sabi ko, Lord, papatayin ko na ba sila o papakamatay kami? O bibigyan mo ako ng chance? Yung chance, sabi ko, 39 years old na po ako noon. Sabi ko, wala nang tumatanggap na trabaho sa akin, although accountant po yung accounting yung degree ko.
sa Pilipinas, napakahirap. Lord, sabi ko, bigyan mo na lang ko, paalisin mo ako ng Pilipinas. So, sa Saudi may umopen na wala akong ginastos, dinala ako ni God sa Saudi. For 15 years, nasa Saudi ako, wala akong contact sa mga anak ko. Si God na lang pinakausap ko. Kasi doon, bawal naman lumabas, so sarili mo lang. Trabaho, trabaho, tulog, trabaho. 15 years na nalangin ako kay Lord. Gusto ko na makasama yung mga anak ko kasi nagigilty na ako. Hindi ko alam anong nangyari sa kanila. Pinagkaloob ni God ang panahon na umuwi ako sa Pilipinas. April 18, 2019, tinanggap ko si God sa buhay ko. Doon po, talaga sinuko ko na kay God yung mga kasalanan ko. Sabi ko, Lord, ayoko na mabuhay sa kasalanan kasi alam ko naman yung pinadanas niyang hirap sa buhay ko, hindi po yun kaparusahan. Yun po ang dahilan upang magising ako na mali yung mga ginagawa ko. Dahil nga lang dinasal ko sa Panginoon, ang mga anak ko ay hindi kasama sa kasalanang nagawa ko, kaya sana naman po iiwas sila doon. So lahat po ng bagay na para po ilagay ko sa tama ang mga anak ko, ginawa ko po. Gusto ko sila makita na maayos, nakapagtapos ng pag-aaral. Although siyempre po, maraming hindrance sa buhay. May mga ibang hindi sumunod, may mga naman nagsikap. So yun lang po, pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Nang tanggapin ko ang Panginoon, noon po pag nagte-testimony ako, ang tulo ng luha ko sagat-sagat. Kasi siyempre mabigat po yung damdamin ko. Pero po nung tinanggap ko na po si Kristo sa buhay ko, pinasa ko na po lahat ng burdens na hindi ko kaya. So, ngayon ang buhay ko ay pinatatakbo na lang po ng faith ko kay God kung saan po ako nadadalhin, kung ano man po ang plano niya pa po sa buhay ko. Lahat po yan itinataas ko na sa Panginoon at natutuwa po ako na sana po kasi nalangin ko talaga na masama ko ang lahat po ng pamilya ko sa Panginoon kasi nakikita ko po ang mundo ngayon ay napakasama na po talaga. So, wala naman po tayong patutunguhan kung hindi langit at lupa lang po. So, sana sa langit makasama ko po lahat ng pamilya ko. So, yun lang po ang pinapasalamat ko sa Panginoon sa pagmulat niya po uli sa aking isip. Kung sino po talaga ang mahalaga para sa buhay ko. Ang pagsuko ko sa Kanya po. Maraming salamat po. Maraming salamat at purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating Sister Carol. Sunod ko naman po ay si Sister Salina. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid na sa umaga po ito ay ako po pala si Sister Salina ng CCG ng Allegiance. At patuloy po akong nagpapasalamat sa Panginoon sa umaga ito at ganyan din po ay pinatotohanan ko po ang Panginoon pinatotohanan ko po sa inyo ang ginawa ng Panginoon sa amin, sa akin po, sa aming pamilya at patuloy po kay Pastor Bax. Nagpapasalamat po ako sa kanya sa mga trials na binigay niya po sa amin. Dahil last year po, November 2022, nagkaroon po si Brother Bass ng karamdaman. Yung sakit po na yun, hindi po siya basta-basta sakit na dumadabo po. Diba, sabi nga po nila, pangmayaman daw po yung sakit na dumadabo sa kanya. At nung pong panahon po na yun, ang ginagawa lang po kasi ni Mary is trabaho, sa bahay, tapos sa church po, yung mga gawain sa simbahan. Kaya ng mga panahon po na yun, na nagkaroon po siya ng ganung sakit, dumating din po sa tayo na nagtanong din po ako sa Panginoon na sinabi ko po noon na bakit po gano'n yung
binigay sa amin na trials. Kasi po nung panahon po na yun, hindi po siya nakalakad. Kasi po ang sabi lang po nun, ikasakit siya is meron lang daw po siyang malalang ulcer. Pero po, nilalagnat lang po siya tapos hindi po bumababa. Hanggang sa naghihina na po siya, nakaihina po siya sa bed. Kaya hindi ko na po alam kung ano po yung nangyari sa kanya. Kaya po nung emergency na po namin po, sabi ko malala lang po yung ulcer niya. Kaya po ganun. Pero po nung paglabas po namin sa ospital, para po yung kalagayan niya kasi hindi na po siya nakalakad, hindi po siya nakadumi, pag-ihi po at speed na rin po. Kahit po yung pagpupo, hindi na po kaya. Pero po nung mga panahon po na yun, wala po akong ibang kinapindan kundi po ang Panginoon. Ilaamin ko po yun na nakapagbasa lang po, mag-Bible study, kapag may service. Pero po nung mga panahon po na yun, kasi kaya po si Brother Bas, pati po yung pagsasalita niya, na iba na po, hindi ko na rin po siya masyadong nakausap ng maayos. Nung mga panahon po na yun, nung minsan po, dumating po nung sa time na nakacatheter po kasi siya ng isang buwan. Isang buwan po siya nakacatheter. Nananalangin po ako noon, humili po ako sa Panginoon na, Lord, makaihim lang po siya. Sana po, ibigay niyo na po yun sa amin na makaihim lang po siya. Kasi nga po, pabalik-balik po kami sa ospital para ipakabit yung catheter niya. Napakahina po kasi hindi nga po siya nakakalakad. Pero hindi po yung binigay sa akin ng Panginoon. Kaya yun po yung tinanong ko sa kanya na napakaliit lang naman po nung hinihiling ko sa inyo, bakit hindi niyo pa po binigay sa amin? Pero po ng mga panahon po na yun, bigla po nag-ano sa iyo na bakit ako nagtanong sa Panginoon? Sabi ko, nag-sorry po ako sa kanya. Sabi ko, Lord, sorry po. Kasi nga po, alam ko po na lahat naman po ng mga bagay na hinihiling natin, hindi naman po agad binibigay ng Panginoon. Siyempre po, sabi nga po, diba, ang panalangin po, ang pag-iling po, hindi po lahat yes. Pwede po no, pwede pong maghintay po tayo. Yung po, naghintay po ako, naghintay po kami. Nagbigay ng Panginoon ng kagalingan sa kanya. At dahil po sa yung pong mga panalangin ng mga kapatid, ng mga mahal sa buhay, mga kapatid po sa iglesia, binigay po ng Panginoon kay Brother Bash yung kagalingan na hindi na po kami natin sa time na sabi nga po ng neuro niya, kasi nilipat na po kami sa neurology. Ang sabi po sa kanya kung nagka-therapy daw po siya. Sabi po namin, hindi po siya nagka-therapy. Siguro po sa bonganga ko lang. Diba, yung mas lahat ko siya nasabihan na kaya mo yan, sige, ano mo lang, kaya pinapalakas lang po namin yung loob niya. At yun po, binigay po yun ng Panginoon, yung kagalingan sa kanya. At nagpapasalamat po ako kasi po, nung panahon po na yun, siya na lang po yung nagtatrabaho sa amin dahil nag-resign na rin po ako sa trabaho. 4 na buwan po, wala po kaming income, wala siyang trabaho, wala po akong trabaho. Mag-aaral po yung mga anak ko. Pero po sa kabutihan ng Panginoon, sa mga biyaya po, pinagkakaloob niya po sa amin yung mga pang-araw-araw namin pangailangan, panggastos po sa bahay, pati po yung mga sa ospital po kapag po nagpapacheck up kami kasi marami po siyang mga laboratories kasi nga po, yung sakit po niya, GBS daw po yun, Guillain-Barré syndrome. Yun daw po yung naging sakit ni Kuya Kim Atienza. Diba, sa kanila po, dalawa po sila nagkaroon ng ganong sakit, siya po, tsaka yung manager niya. Kaya po, nung tinanong po siya ng manager niya, gumastos ka ba ng, malaki yung ginastos ng manager niya, kulang-kulang, 2 million daw po, yung tinulong sa kanya ng mga gamot. Tinanong po siya kung nag-undergo daw po siya sa gamot. Sabi niya, wala po. Kasi wala po kami pera, pero kung may gas po kami na pinakakita na siya po nagbigay ng kagalingan sa kanya at
Hanggang ngayon po, natutunan po siya na dapat po tayong mga, kahit po tayo Kristiyano, kahit sino po tayo, binibigay pa rin ng Panginoon yung mga trials na yan. At dapat po, hindi po lahat ng hinihiling natin, binibigay din po niya. At sa mga panahon po ngayon, sa 4 na buwan na yun, pinakita po ng Panginoon sa aming pamilya kung gaano po siya kabuti para po sa amin, na hindi niya po kami pinabayaan sa lahat po ng mga bagay. Binigay niya po yung pangangailangan namin. At nung mga panahon din po na yun, kahit po konti hindi po kami nagkautang, may mga ginamit po yung Panginoon para po magbigay sa amin ng mga pinansyal namin pangangailangan. At ngayon po, pinagpapasalamat po sa Kanya na ito na po, okay na po siya, nakabalik na po siya ng trabaho. At dapat po siya magpapasalamat. Yun po, pinagpapasalamat po rin sa Panginoon. At kayo daw po, tinatanong siya ng mga katrabaho niya. Sir, pwede hindi ka po, kahit Sunday, Saturday, pumapasok ka, ay hindi ka pumapasok. Dati po kasi alternate po siya ng pasok. Pero ngayon po alam niya na kapag po ang Panginoon po yung pumilos po sa atin, kahit po nagsisimba po tayo, kahit tagaano po tayo, pero po pinalamin po tayo ng Panginoon. Alam niyo na po na sobra po palang magtampo yung Diyos. Kaya po sa atin po, sa bawat isa sa atin, na dapat po ay magbigay po tayo ng oras sa Kanya. Kahit na po, sino po tayo, kahit pastor po, kahit po sino po, sa mga kapatid, ay kailangan po ay pagkalooban natin ang Panginoon ng oras at ngayon po yung pananampalataya natin, hindi po mawala. At sinusukat po ng Panginoon yung mga suliranin po na binibigay niya sa atin. Bibigay niya naman po yun, ang lahat po ibibigay niya ng may kalutasan. Basta po mananampalataya lang po tayo sa Kanya. Yun lang po at Maraming salamat at purihin po, Panginoon, sa buhay ng Sister Sarina at lalong-lalong na po ng ating Pastor Dale. At ngayon naman po, tawagin ko po ang pamuli, si Brother Efren Bagay Jr. Ayun, magandang umaga po sa ating lahat. First, I would like to thank God for the love, joy, and life. Gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano ko nakilala yung Panginoon. Yun lang po ngayon sa Panginoon. Marami tayong kwento kung paano natin nakilala yung Panginoon. Marami rin siguro mga na mga kabataan or mga may edad na kung paano nila nakilala yung Panginoon. Sa akin, way back 2016, 7 years or 6 years ago, isa po ako sa mga batang pasaway. Inaamin ko po yun sa Panginoon na isa po akong batang pasaway. Sa kanan ko, hindi alam ng pamilya ko, hindi ng mama ko, ng papa ko. Siguro malalaman na nila. Ayun. Sa kanan, siya. Sa kaliwa, Yossi, Luigi. Sa likod, yung naglalampungan. Ayun. Dahil yung isa rin ako sa mga batang nag-aabang sa labas ng school para mang-treat. Isa rin ako sa mga batang nagka-ating habang yung nanay ko naglalako. Na hindi ko alam na sobrang ang sakit pala nun, na hindi niya alam yun. Isa rin ako sa mga batang nagpapahabol ng barangay. Buti nga hindi ako nakita ni Pastor Lloyd nun. Noon, sa sobrang 3 a.m. na ako umuwi, na 2 a.m., hindi na ako pinapagalitan ni Mami. Sanay na. Hindi ako tigasin, pero matigas ang ulo ko. Mayabang, maangas, panay mura sa kalsada. Then, after my high school life, di ko alam, hihinto ba ako sa school or matutuloy. Kasi si Mama, nagtitinda siya. And ako yung pang-8 ako sa magkakapatid. Ako yung bunso. May mga pinag-aaral na siya. And hindi ko alam kung magkapatuloy ba ako o hindi. Kasi kapos din naman kami. Hindi kami yung... Ayun, wala rin kaming kaching-kaching. Hindi rin kami Then, may isa akong kaibigan, si Bon.
sabi niya sa akin, pasok daw kami sa SJTCP. Ayan, shoutout sa mga taga-St. John. Ayan. Ayun, tapos meron daw isang professor na nagtuturo siya, may subject yata yun, hindi kalimutan ko yung subject, parang understanding the self siya. Ayun, personal development. Ayun. Tapos, habang nagtuturo siya, lagi niyang minsan napapasok niya yung about Bible, about characters sa Bible, lagi niyang lagi niyang napapasok. Hanggang sa na-curious ako. Yung mga classmate ko, nakakagalan lang. Ako na ako curious. Hanggang sa hindi niya alam, parang dinodog siya ko na siya ng patanong-tanong ng kabulastugan, ng ganito-ganito. Hanggang sa nagtuloy-tuloy yung tanong ko. One time, siguro nakulitan siya, in-invite niya ako. Ayun. Nung in-invite niya ako, ng anniversary nila. Sabi ko, oo, pupunta ako. Pero hindi ako pumunta din, nahiya ako kasi bagay bagsak ako professor ko yun Pumunta lang ako next Sunday after yung anniversary nila. Then, nung papunta ko ron, sabi niya sa Villa Flor, taga-Villa nila ako, kapitbahay lang namin halos. Yung church pala nilang yun, dinadaanan-daanan ko palagi yun. Yung church na yun, napakaliit, garahe lang nila. OA, so para sa akin, OA, boring. Hindi ko ba't nagtitis yung mga tao dito, mga kabataan? Yun nasa isip ko dati. Pero nung pumunta na ako doon, iba yung atmosphere. Hindi ko alam kung naramdaman ng mga kapatid yun sa pananampalataya. Iba yung atmosphere. Nakita ko yung love, yung family. Then after mag-preach ng pastor, pinatanggap niya kami. Kasi may mga classmate din ako kasama. Hindi ako nagdalawang isip. Taas ng kamay. At hindi ko nakita yung mga kapatid na nasa likod ko, nasa harap ko. Basta habang pinapanalangin ako ng pastor, sumusunod ako sa panalangin niya. Then doon ko naramdaman yung pagmamahal na nagagaling sa Ama na nagmula sa langit. Hindi ko alam kung ano yung naramdaman ko nun. Hindi ko alam kung naramdaman nyo rin yun. Alam ko naramdaman nyo rin yung ganong eksena sa buhay ninyo. Pero bilang isang Kristiyano, tinanggap ko ang Panginoon, alam nyo rin na hindi basta-basta matatapos yung galing siya, mga kabarkada, hindi pa matatapos yun kapag kahit tinanggap mo ng Panginoon. Nandun pa rin siya. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi nga sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay nang Kristo Jesus, siya'y bagong nilalang. At ang lahat ng mga dating bagay na nagsilipas na, narito sila'y bawang naging makabago. With the grace of the Lord, and sa kanyang pagmamahal, dahil sa mga pastor din, sa mga brother and sister in Christ, unti-unti yung nawala. Sabi ko ako na magsimba tuwing linggo. And ayun, napasama ako sa ministry. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nasama ako sa ministry. Then I committed myself, my college life, and hanggang sa pagtatrabaho. Nagtuloy yung ministry, practice. Noon, sabi ko nga kasi mama, hindi nagagalit 3 AM na ako umuwi. Pero ngayon, 6 PM pa lang naghahanap na nasa na ako. Doon nagtaka ko, ba't ganun? Di ba? Nagpaalam ako magpabaptize, ayaw ni mama. Sabi ko sa kanila, sabi ng kuya ko, pinapayagan ka na nga magsimba doon. Pabaptize ka pa, sinasama mo pa kami. Ayaw ko gabihin ni mama sa church noon. Nagtatalo kami ng mga kapatid ko pag inaaya ko sila. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos, sa buhay na Diyos. I praise God, kasama natin ngayon yung mama ko. Ayun. Sabi nga sa gawa, managpalataya ka sa Panginoon ng Diyos, maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Ayun, habang nagpapatuloy ako sa pagiging Kristiyano, hindi ako malakas, hindi ako matatag, pero yung buhay ko at pananampalataya ko, itinataas ko sa Panginoon. Yun lamang po, pinupuri ko po ang Panginoon. Maraming salamat at purihin ng Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Efren Bago. Hindi mo nasama yung ano. Pumunta ka ng kursilyo. Nakalimutan niya. Sabi niya, pumunta lang po ako ng kursilyo.
istorya po yung ano niya, yung kwento niya sa pagkilala niya sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat kapatid. Tunay po na ang Panginoon ang siyang kumikilos at patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ating papayagan. Huwag nating hayaan na tayo po ang kikilos para sa atin. Kung hindi, hayaan natin ang Banal na Espiritu Santo at ang Panginoon ang siyang patuloy na mamuhay sa bawat isa. Lagi natin sasabihin, pagsubok ka lang. Meron akong malaking Diyos na kasama ko sa pagsubok mo. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ng bawat kapatid. At inaayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay nagbabasa ng ating mabuting balita. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Deuteronomio 6, 6, 1 hanggang 5. So, ganito po ang ating pagbabasa. Babasahin ko po ang 1, kayo po ang 2, tapos 3 ako, tapos 4 kayo, 5, sabay-sabay po natin babasahin. Sige po. Sa Deuteronomy 6:1. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupain inyong paroroonan upang arihin. Sa 2, sa 3, tingin mo nga o Israel, at hindi sa gawa upang ikabuti mo, at upang kayo'y dumaming maigi, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang, sa lupain din bukalan ng gatas at pulot. Sa 4, sa 5, sabay-sabay po natin basahin, at iyong iibigin, Panginoon ng Diyos, ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Kung tayo po ay nagbabasa, purihin po natin ang Panginoon. Maaari na po tayo magsilpo. At para po i-introduce ang ating guest speaker, sa umagang ito, tinatawagan ko po ang ating pastor, Warren Pabisales. Good morning po sa lahat. It is an honor to introduce to you our guest speaker this morning. By the way, I'm Warren B. Palisales. I'm the assistant pastor of CCG Novaliches. Our guest speaker for today is an academic researcher by training and discipline, and a minister by calling. He has been serving in the youth ministry for more than 2 decades. He leads the Lobstruck movement, founded on June 2013. He is also the senior pastor of Generation 316 Ministry, a ministry focused on discipling the younger generation and Filipino families. He obtained his bachelor's degree in public administration and his master in international studies, respectively in UP Diliman. Before embracing full-time ministry in June 2013, he served as a professor at UP Diliman, Lyceum University of the Philippines, Manila, De La Salle University, Manila, and Ateneo de Manila University. He started as a university researcher at the Third World Peace Studies Center, UP Diliman. He finished his graduate diploma degree in Christian counseling with highest honors, and currently finishing his master's degree in counseling at Alliance Graduate School, Quezon City. He is the author of the best-selling relationship books and Lobstruck series,
published by OMF Literature. Pass or Fails series, Pinoy Big Values with Ray Lemuel Rizaldo as co-author, and Papunta pa lang kami, pabalik na kayo. He is happily married to Mrs. Gigi Molmisa, and kasama po natin ang kanya pong may bahay. Palakpakan natin ang Panginoon. His divine helpmate and precious pearl. Brothers and sisters, let's give a warm welcome to our special guest speaker, the Reverend Ronald Molmisa. Pastor? Graduation pala to. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating guest speaker. First order pala ako, Pastor. I remember during the time na kayo gumaraduate, namakwento ko lang. To God be the glory. Nung high school, ang dami na donate ng medals. Ang medal ko, wala ano lang. Ang makakahula ni premyo. I received at least 32 medals. So, nung pagbaba ko ng stage, nakagunan ako. Nasabi ng iba, Ronald, pwede mo makahingi ng medal sa'yo. Anyway, to God be the glory. Again, palapakon natin ng Panginoon sa kanyang mabuting ginagawa sa ating mga iglesia. Pakisabi sa katabi, maligayang anibersaryo. Magandang lalaki, babae ka. Ayan. Okay? Lalaki talaga, ha? So, magandang umaga po sa bawat isa. Pastor, maraming salamat. Trisha ba? Tisha? Tria, sorry. Sa dami nag-i-invite sa akin at halo-halo na ang pangalan sa aking isipan. Alam nyo, kaligayahan ko po na kayo makasama ko kasi dalawang imbitasyon po hindi ko tinatanggihan, just to give you the idea. Una, pag yan po ay youth event, kabataan ng involved, malaking posibilidad makukuha nyo ako. Pangalawa, pag-anibersaryo. Bakit? Kasi lahat po tayo nagmamahal sa Panginoon. Amen? Alam nyo, kaligayahan ko, kasi ako po yung may isang organisasyon pa, yung Love Struck Movement, na bangitin Pastor Warren kanina. Importante sa akin na bilang mga anak ng Panginoon, nagkakaisa tayo. Ang inyong pong topic, may kinalaman sa pagpapasa ng kabutihan ng Panginoon sa susunod na generasyon. Alam nyo, ang hirap ngayon, I started my ministry way back, 2005. Ang una ko nabut ng mga kabataan, mga jejemon pa. Yung mga jejemon pa dito, kumusta post? Yung, grabe, kapag nakasama ka sa plan nila, sasabog ang cellphone mo. Ngayon, iba na po. Mga TikTokers na yan, mga danceries. Yung sabihin, Pastor, para sa'yo to. Alam nyo, nagbabagong panahon, nagbabago rin ang ating approach pagdating sa ministeryo, pero hindi nagbabagong katotohanan. Mahal tayo ng Panginoon, si Kristo ang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon ng Sito. Kaya ang aking pong ibabahagi sa inyo, kasi kung meron pong pasalot, next, tatanda niya aking presentation, may tinatawag tayong password. Nakisabi sa katabi, password. Okay, kasi ang ating binasa po kanina ay ang Deuteronomio 6, 1 hanggang 5. Pero basahin mo natin ulit. Kasi asensya na po kayo, mukhang iba yung translation ng aking babasahin ngayon. Pero ito po itutuloy ko hanggang verse 8. Okay? Sabi dito, ito nga ang kautusan at mga tuntunin ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupain inyong sasakupin. Ang mga ito ay binigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupang ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Tuloy po natin hanggang verse 8. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan,
sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamban ng pintuan na inyong bahay at mga tarangka. Tayo ko'y manalangin. Salamat, Ama, sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin. Pagpalain mong iyong salita, ano man ang aking sasabihin, Panginoon. Hindi lang ito maging impormasyon, kundi maging instrumento ng transformasyon, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilya na makikinig ng iyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpak sa Panginoon. Okay. Bigyan lang mo natin ng konting konteksto. Saan mo ba nanggagaling yung Deuteronomy chapter 6? Next. Siguro napanood yun naman po siguro yung Ten Commandments. Hindi wala ka ng Ten Commandments. Pag mahal na araw, ito lang. Parang hindi na natin pwedeng maiwala ang Ten Commandments. Okay? Ito po yung punto na ipinakita ni Yahweh kay Moses. Ibinigay sa kanya yung Ten Commandments. Nasaan po yan? Sa Book of Exodus, chapter 20. Ito po yung pagkalabas nila ng Ehipto, nakipagtagpo si Moses doon sa Mount Sinai at doon niya naraman yung kalooban ng Diyos sa pamagitan ng commandments na ito. Marami nangyari in between, di ba? Nung habang si Moses nasa bundok, 40 days siya naroon, nagwala yung mga Israelita, sumamba sa golden calf o buya. Okay? At anong konteksto ng Deuteronomy? Alam nyo, after 40 years, di ba, binigay kay Moses ang kautusan, after 40 years, yung pupunta na sila sa promised land, lupang pangako, kailangan ulitin ni Moses yung sinabi ng Diyos sa mga Israelita. Kasi, nung 40 years po na yon, sa 40 taon, maraming pasaway. Yung mga pasaway, nagkamatayan na yung marami doon. Okay? Kaya pag sabi ko tayo, huwag kang pasaway. Bakit? Pag pasaway ka, walang lupang pangako naghihintay sa'yo. Ibang lupa naghihintay sa'yo. Yung itatapon sa'yo. Naintindihan mga kapatid? So ito po yung context ha. Yung Deuteronomy chapter 6, ito na po yung pag-uulit. Kaya kung babasahin niyo po ang libro ng Deuteronomy, ito pong maging konteksto. Next. Una kasi, sige next po. Magkakalo ko next. Paano na po si Moses ito? Kasi sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi ka makakarating sa lupang pangako. Alam niyo po yung kwento? Ba't di siya pwede lumating sa promised land? Kasi may nagawa po siyang kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo ako pinarangalan sa harap ng mga Israelita, masyado kang magagalitin. Sino po sa inyo minsan may problema sa galit? Yung sinabi sa kanya ng Panginoon, matigas ang mukha ng mga Israelita, alam ko yan, dahil nagugutom sila ng uhaw. Okay, punta ka sa bundok, pagsalitaan mo yung bundok para mayroong umapaw, umamos na tubig. Sa sobrang asar ni Moses, anong ginawa niya? Hindi niya lang sinabihan, hinataw niya. Mga walang yakay, parang okay? Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi mo ako pinarangalan. Hindi pinakita ni Moses yung tunay na leader. Kaya sabi niya, dahil dyan, sorry, you're out. Pero ito gusto ko sabihin, narating din ni Moses ang promised land. Kailan? Nung nagpakita siya kay Jesus doon sa Mount of Transfiguration, nakarating din. Kaya paano nakarating din, di ba? So, ang punto ito, yan po, 7 days bago mamatay si Moses, sinabi niya, siguro, ayon sa mga Bible scholar, mga everyday, tandaan nyo, at least 630 po yung kautusan, binasa po ni Moses yan, paulit-ulit. Bakit? Yung natirang henerasyon, yung mga bata pa, after, sino mga 40 na dito? Meron po 40 pataas. Imagine ninyo, nung pinanganak kayo, galing kayo sa Egypt, kanong-kanong pa kayo ng nanay nyo. Tapos may nangyari, nagpasaway ang mga magulang ninyo, hindi nyo alam kasi nagpasaway. Ngayon, pinapaalam sa inyo. Yung sinabi ko sa magulang ninyo, sasabihin ko kayo sa inyo. Kaya in every generation, kailangan ulit-ulitin natin yung utos at ang Bible. Amen. Mga magulang, ito po una kong mensahe. Tandaan niyo po ito. Hindi pwedeng matigil ang pag-aaral, pagkasalita, at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating mga kamag-anak. Kaapu-apuhan, kahit man sa tuhod, sa paa, paulit-ulit po dapat. The next, yan. Yung kautosan, inuulit. Ba't kailangan ulitin? Madali tayong makalimot.
Alam nyo, ang problema natin, lalo na sa ating mga Pinoy, sabi nga nila, we have a short-term memory pagdating sa kasaysayan. Dahil siya na po kayo, kasi ako may political scientist by discipline. Kung pag-aaralan yung kasaysayan, meron nangyayari sa ating kasaysayan, paulit-ulit na lang. So anong ginagawa natin? Kailangan pag-aralan muli ang kasaysayan para hindi na maulit. Isang historian, I don't know kung narinig yung pangalan to, Umberto Campo, narinig yung pangalan, sikat po siya. Ang sabi niya, paano mo i-define ang kasaysayan? Ang sabi niya ganito, ang kasaysayan sa akin ay isang bangungot. May nabangungot na ho ba dito? Huwag naman sana, no? Ang bangungot daw po ay hindi magandang karanasan. Pag hindi magandang karanasan, ayaw mo nang maulit. Kaya sabi niya, kaya kami narito ang mga historian para yung mga mali na mga susunod na henerasyon, hindi maulit ngayon. Pangatlo, next, dahil ito po'y hahanda na sila, maghahanda na sila, papasok sa promised land. Ito po yung context ng Deuteronomy chapter 6. Ba't kailangan po nilang maganda? Kasi ang haharapin nila doon, mga pasaway. At mapapansin nyo, next, may dalawang laging sinasabi sa Book of Deuteronomy. Number 1, pakibasa po yung una. 1, 2, 3. Kapag kayo'y parunan sa lupain, ibibigay sa inyo ni Yahweh. The next, sakupin ninyo ang lupain ito ay hindi para sa inyo. Tandaan yung mga kapatid, at least 40 times inulit ang mga statements na yan. Ano pong gusto ko sabihin dito? Alam nyo, sa buhay natin, bilang church, bilang pamilya, may pangako ang Panginoon sa atin. Ang tanong ito, kayo ba handang sakupin, kunin yung pangako ng Diyos para sa inyo? Amen. Pero itong gusto kong maintindihan nyo rin. Yung pangako, hinanda na ng Diyos. Katulad ng ginawa niyo sa mga salita, handa na, kukunin nyo na lang. Ang tanong ito, tayo ang masusunod next. Libre ang lupang pangako, pero tayo magdidikta kung mananatili tayo. Alam nyo, sa aming pamilya, mamaya kukwento ko po. Sa conclusion na to, no? Okay. Kung paano gumalaw ang Diyos sa aming pamilya, kung hindi po nanindigan ng ilan sa mga membro ng aming pamilya, hindi po ako pastor ngayon. Mukha po ba akong pastor? Sabi nila, hindi daw po lahat ng pogi na artista. Diba na? Pastor. Amen? Ito na kayo, joke na po. Totoo po niyan, ang aking pong buhay, nagsimula ako hindi bilang pastor. I would consider myself as a reluctant pastor. I really started as a professor, as a teacher. Tapos, nung ako pinilawag ng Panginoon, na pumunta sa isang high school, sa Rizal High School, dati po siya the biggest, largest high school in the world. Nung gumraduate po ako, okay, kasi po, not to brag. Gumraduate po kasi akong valedictorian. Okay? Tapos, yung aming batch, alam niyo ilan gumraduate? 4,400. Tatlong batch po iyon. Tapos, tatlong beses din kami umakit sa stage. Kaya yung sinabi ko sa inyo, sinabi na itong medalya, pagbaba ko, hinubad ko uli yun. Next, mamaya hapon, sabi ko ulit sa'yo. Ganun po ang batch namin. Pero nung dumating yung panahon, hinati-hali na po yung Rizal High School, kasi dati po at least 18,000 ang estudyante. I think yung Paranaque yata, o kaya Benigno Aquino yata ang pinakamalaki ngayon. Anyway, tingnan po natin yung sinabi sa Deuteronomy, para at least maintindihan yung prinsipyo, paano ipapasa yung salita ng Diyos. Next, sabi dito, ang mga ito ay binigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salin lahi. Ang unang prinsipyo po, may batas ang Diyos na dapat sundin ang lahat. Sa buhay natin ngayon, parang ang batas ng Diyos hindi batas, parang suggestion. Sabi nila, hindi yung 10 Commandments, 10 suggestions. Kahit sa atin, sa ating lipunan, pag sinabing, okay, dito, bawal tumawid. Nakamamatay. Di ba nakikita niyo po yun? Ang sasabihin ng iba, check kung ako talaga nakamamatay. Ang punto, ang batas natin minsan, hindi natin siniseryoso. At ang sabi dito, tandaan nyo, next, yung pupuntahan din ng promised land, kilala sa tatong I. Sabihin nyo ba, immorality. Sabihin nyo po, injustice. Pangatlo, idolatry. Alam nyo, kung babasahin nyo ang 10 Commandments at lahat ng kautusan ng Book of Deuteronomy,
Yan ay paghahanda. Parang mirror reflection siya na ayaw ng Diyos gawin nila itong mga to. Sa promised land sa Kanaan, maraming kamoralidad. Pansin nyo, di ba? May isang kwento sa Biblia, sa Old Testament, dinapuan ng sexually transmitted diseases yung mga Israelita kasi nakipag-sex sila dun sa mga Moabites at kung sino-sino mga prostitute. Pangalawa, injustice, yung mga leader, mga corrupt, at idolatry. Yan po, kay Molech, ang ginagawa nila, inaari nila yung mga sanggol. At ang sabi ng Panginoon, tandaan nyo, itong pautos ng Panginoon, huwag niyong gagayahin ang mga tao na naroon sa pupuntahan niyo. Kaya ang pangako ng Panginoon, sakupin niyo siya, ako bahala sa inyo, tatanggalin ko yung mga tao na yan sa balat ng salinlahi na susunod sa inyo. Ganito po ang nangyayari sa atin ngayon. Let's give you an idea. Next. May picture po ako dito. Nagbigay na exam yung isang teacher, tapos sumagot yung isang estudyante. For example, 1 plus 2. Ang sabi ng estudyante, 1 plus 2 is 4. Ano dapat ang sagot? 3. Kasi sabi ng estudyante, no, I use alternative facts. Yung tama sa'yo, mali sa akin. Yung mali sa akin, maaaring tama sa'yo. Naintindihan niyo po yun? May pagkakataon sa ating kasaysayan, kahit ngayon nangyayari ito, hindi issue kung anong tama. Ang issue kung anong iniisip ko kung ano ang tama. Next, isang word na sikat ngayon sa Amerika. Pakibasa ko, deconstruction. Narinig niyo ba yan? Deconstruction? Construction, narinig niyo po. Yung ginagawa ng building. Okay, kung gumawa kayo ng building, sisirain nyo. Ang tawag doon? Deconstruction. So just to give you an idea, ang sinasabi po ng construction, simple lang. Yung pananampalataya, huwag mong isipin lagi na tama yan. Wala namang problema kung anong tayo. Tama? Pero ang mahirap ito, sa sobrang pagsusuri mo, hindi sino nakita mo. Hindi po ako kasi ako po'y akademiko. Hindi ko po kinukwestiyon kung magtatanong ka. Pero yung mga basic na historical Christianity doctrines, kinukwestiyon mo, palagay ko may problema tayo dyan. Sino po naniniwala dito? Next.